Ang industriya ng sining at pag-arte sa Pilipinas ay binubuo ng mga tanyag na personalidad na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng telebisyon at pelikula. Isang kilalang pangalan na muling pumukaw sa interes ng publiko ay si Victor Luis Juan Hilado Neri o mas sikat sa pangalang Victor Neri na pinanganak noong 19 ng Pebrero 1976 sa Makati. Ang kanyang personal na buhay nagmula sa isang simpleng pamilya kung saan maaga siyang namulat sa mundo ng sining at pagtatrabaho upang matulungan ang sarili at matupad ang kanyang mga pangarap. Lumaki siya na may determinasyon at kakaibang talento sa larangan ng musika at pag-arte, bagay na naging susi upang pasukin niya ang industriya sa murang edad. Ang kanyang pinagmulan sa Makati ang nagbigay sa kanya ng mga unang pagkakataon upang makita ng mga scout sa telebisyon na naging dahilan upang unti-unting mabuo ang kanyang pagkakakilanlan bilang isa sa mga pinakarespetadong aktor ng kanyang henerasyon. Nagsimula ang formal na karera ni Victor Neri sa larangan ng showbiz noong taong 1992 nang siya'y mapabilang sa sikat na kabataang palabas na ang TV ng ABS-CBN. Sa edad na 14, ipinamalas niya ang kanyang galing sa pagpapasaya at pag-arte kasabay ang ilan sa mga malalaking pangalan sa industriya ngayon. Dahil sa kanyang magandang boses at talento sa pagkanta, siya ang naging kauna-unahang artista na pumirma ng kontrata sa ilalim ng Star Records noong taong 1995 kung saan naglabas siya ng kanyang sariling studio album. Ang tagumpay na ito ay sinundan ng pagpasok niya sa Star Circle Batch 1 ng Star Magic na nagbukas ng mas malalaking pinto para sa mga seryoso at mabibigat na papel sa telebisyon at pelikula. Mula taong 1996 hanggang taong 2003, nakilala siya ng husto bilang isang hard action star sa mga pelikulang tulad ng Notorious noong taong 1998, Tigasi noong taong 1999 at Exco noong taong 2000. Ang kanyang natatanging pagganap sa mga seryeng Calvento Files at Esperanza ang lalong nagpatatag sa kanyang posisyon bilang isang premyadong aktor sa bansa. Sa kabila ng rurok ng kanyang katanyagan at sunod-sunod na mga proyekto sa telebisyon at pelikula, biglang napansin ng publiko ang kanyang unti-unting pagkawala sa mundo ng showbiz. Noong taong 2007, nagpasya si Victor Neri na pansamantalang iwan ng industriya upang bigyan daan ang kanyang ibang personal na interes at hilig. Hindi naging madali ang desisyong ito ngunit nais niyang palawakin ang kanyang kaalaman sa labas ng pag-arte. Kaya lumipad siya patungong Bangkok, Thailand upang mag-aral ng culinary arts sa kilalang paaralan na Le Cordon Bleu. Sa loob ng 3 taon sa Thailand, nagtrabaho rin siya bilang isang kusinero sa isang lokal na kainan upang maranasan ng tunay na buhay sa kusina. Pagkatapos nito, nanirahan din siya sa Hong Kong sa loob ng 2 taon at kalahati para magtrabaho sa isang insurance company at lumipat sa Beijing, China ng mahigit 1 taon upang mag-aral ng wikang Mandarin. Ang mahabang panahong ito ng paninirahan sa ibang bansa ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya napanood sa mga lokal na palabas sa loob ng maraming taon. Kasabay ng kanyang pagsikat at maging sa kanyang pagbabalik, hindi naiwasan ni Victor Neri ang mga kontrobersiya na sumubok sa kanyang katatagan. Isa sa mga naging usap-usapan noong unang bahagi ng kanyang karera ay ang kanyang mga nakarang relasyon, kabilang pakikipag-date sa aktres na si Michelle Madrigal noong taong 2007 na dumaan sa mga pagsubok bago tuluyang nagwakas. Noong taong 2017, nadamay din ang kanyang pangalan sa isang issue nang ipagtanggol niya at tawanan na lang ang kumalat na video ng kanyang malapit na kaibigang aktor na si Bernard Palangka sa kanilang Viber group na umani ng reaksyon mula sa mga netizens. Bukod dito, naging pakasari ng talakayan ng publiko at ng kanyang personal desisyon sa pananampalataya ng iwan niya ang relihiyong Katoliko upang lumipat at sumapi sa Iglesia ni Cristo. May mga pagkakataon ding naging kontrobersyal ang kanyang pagtanggi sa ilang mga proyekto tulad ng alok ng aktor na si Jao Mapa noong taong 2024 para sa isang sexy film dahil inamin ni Victor Neri na hindi na siya komportable sa mga ganitong uri ng papel lalo na sa kanyang edad. Ang isa pang pinakamalaking usap-usapan at katanungan ng publiko nitong mga nakarang taon ay kung totoong nagtapos siya ng pag-aaral at naging isang abogado. Ang katotohanan ay opisyal nang nakapagtapos si Victor Neri ng kanyang kursong law at nagkamit ng titulong Juris Doctor. Ginanap ang kanyang pagtatapos noong Hunyo 2025 sa University of Bohol sa edad na 49. Ang balitang ito ay kinumpirma ng mga lehitimong ulat at mga larawan mula sa pamunuan ng universidad at ng kanyang mga malalapit na kaibigan. Ang kanyang pagsisikap na tapusin ang mahirap na kursong ito habang pinagsasabay ang iba pang mga obligasyon ay nagsisilbing malaking inspirasyon sa maraming tao. Ang personal na buhay ni Victor Neri ngayon ay nakasentro sa kanyang pamilya, sining at patuloy na paglilingkod. Siya ay may isang anak at pinanatili ang isang pribado ngunit produktibong pamumuhay. Malapit pa rin siyang kaibigan sa mga kasamahan niya noon sa Ang TV tulad ng aktor na si Christopher Rojas. Bukod sa pag-aaral ng batas, kilala rin siya bilang isang matagumpay na chef at negosyante na nagmamay-ari ng isang restaurant na tinatawag na Sotey. Mayroon din siyang background sa mga gawaing panseguridad kung saan nagsanay siya bilang isang bomb disposal technician para sa Philippine Coast Guard at nagtrabaho sa Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Pumasok din si Victor Neri sa mundo ng pamahalaan at serbisyo publiko na nagbago sa direksyon ng kanyang buhay.
Naglingkod siya sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsimula siya bilang isang simpleng driver sa ahensya bago itinalaga bilang isang assistant secretary dahil sa kanyang dedikasyon. Pagkatapos ng kanyang termino sa DSWD, naglingkod din siya bilang assistant secretary sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ang kanyang karanasang ehekutibong sangay ng pamahalaan na nag-udyok sa kanya na pag-aralan ng batas upang mas maunawaan kung paano mapapabuti ang sistema ng bansa sa pamamagitan ng tamang lehislasyon at pagpapatupad ng mga tuntunin. Ang kanyang transisyon mula sa pagiging isang action star patungo sa pagiging isang opisyal na pamahalaan ay nagpakita ng kanyang malawak na kakayahan. Noong taong 2024, gumawa ng malaking hakbang si Victor Neri sa lokal na politika nang formal niyang inanunsyo ang kanyang kandidatura bilang isang independenteng kandidato para sa posisyon ng mayor sa lungsod ng Makati. Ang desisyong ito ay nagmula sa kanyang pagnanais na magdala ng mga bagong solusyon sa mga suliranin ng lungsod kung saan siya pinanganak at lumaki. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pampublikong administrasyon at ang kanyang mga natutunan mula sa pag-aaral ng batas upang ilatag ang kanyang mga plano para sa mga mamamayan. Bagamat abala sa politika, hindi niya tuloy ang tinalikuran ng kanyang pinagmulang sining. Ang kanyang pagtakbo ay nagpatunay lamang na ang kanyang interes ay hindi na lamang limitado sa pag-aliw sa mga tao kundi sa aktwal na pagbabalangkas ng mga programa para sa ikabubuti ng komunidad. Ang pinakahuling balita tungkol sa kanya ngayong 2026 ay ang kanyang muling pagbabalik sa telebisyon habang ipinagpapatuloy ang kanyang karera sa batas. Kasalukuyan siyang bahagi ng mga malalaking proyektong tulad ng inaabangang Lolong Season 2, Bayaning Bayan sa ilalim ng GMA Public Affairs. Dumala siya sa ginanap na media ko ng nasabing serye noong Enero 2025 sa Quantum Skyview sa Gateway Mall sa Cubao, Quezon City. Noong 2 ng Hunyo nitong taon, nagkaroon din siya ng isang eksklusibong panayam kung saan ibinahagi niya ang kanyang pasasalamat sa patuloy na pagdating ng mga magagandang oportunidad sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, pinaghahandaan niya ang darating na bar exam upang makumpleto ang kanyang pangarap na maging isang ganap na abogado. Nananatili siyang aktibo sa pagbabahagi ng kanyang mga aktibidad sa kanyang mga opisyal na social media accounts. Madalas siyang maglakbay sa University of Bohol para sa mga gawaing may kaugnayan sa kanyang pagtatapos at mga aktibidad sa komunidad. Kasabay nito, palagi siyang nasa Quezon City at Makati para sa taping ng kanyang mga serye at pag-asikaso sa kanyang mga personal na negosyo. Ang kanyang buhay ngayon ay isang magandang balanse ng pagiging isang aktor, chef, law graduate at pampublikong figura. Ipinapakita ng kanyang kasalukuyang kalagayan na walang pinipiling edad ang pagkatuto at ang pagbabago ng landas sa buhay ay laging posible basta may sapat na tiwala at pagsisikap. Ang makulay na kwento ng buhay ni Victor Neri isang patunay na ang buhay ng isang tao ay hindi matatapos sa isang larangan lamang. Mula sa kanyang pagsisimula bilang isang kabataang idolo sa Ang TV, pagiging isang sikat na action star, pagtuklas ng sining ng pagluluto sa ibang bansa hanggang sa pagtatapos ng Juris Doctor degree, ipinakita niya ang kahalagahan ng patuloy ng paglago. Ang kanyang mga karanasan sa buhay, mga kontrobersiya at ang kanyang mga tagumpay ay nag-iwan ng isang mahalagang aral na ang tunay na tagumpay matatagpuan sa pagtupad ng mga pangarap na makatutulong din sa kapwa. Sa kanyang patuloy na paglalakbay ngayong 2026, nananatili si Victor Neri na isang huwara ng pagsisikap, katatagan at walang katapusang paghahanap ng karunungan para sa kanyang sarili at para sa bansang kanyang pinaglilingkuran.